Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. ito ang Kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. para sa inyong mga kahilingan, Mga karaingan, Mga katanungan. ito ang Kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Mayong buntag sa atong suking tigpamati ni atong regular nga programa matag Huwebes ang PIA pulong-pulong ng bayan. So karong adlaw gikasubo nato nga medyo naulitaw gamay tungod kay nag-cover ta sa mga dagko kayong mga proyekto nga gi-inaugurate karong adlaw. So ganinang alas 9 gi-inaugurate ang phase 1 sa Almeria Bypass Road Project nga kini nagkantidad og 95 milyones kapin. So pagkahuman usab dito, gi-groundbreak usab, gipahigayon ang groundbreaking sa site development project sa Biliran Provincial Hospital. Og unyang alauna paghimon usab ang groundbreaking sa construction sa graduate school o administration building sa Biliran Province State University. So kini dagko kayo nga mga kalambuan nga atong ipaambit kaninyo usa ta mo ngadto sa atong mga bisita nga maghisgot bahin sa kalambuan sa COVID-19 vaccination program sa probinsyal nga pagamhanan sa probinsya sa Biliran. So kaganina dito sa mga panghitabo dito sa duha ng proyekto nga ang usa humana ang phase 1 ang Almeria Bypass Road Project nga matod pa ni Engineer Ferdinand Briones ang atong bag-ong district engineer sa DPWH Biliran nga kini nga proyekto dako kayo gikatabang pagsulbad sa traffic diha sa lungsod sa Almeria o kini makahatag usab og seguridad sa atong mga motorista. Og ingon man si Congressman Espina, Jerry Boy Espina diha sa iyang mensahe dito sa groundbreaking sa site development project sa Biliran Provincial Hospital. Nagkanayon nga first time sa history sa Region 8 nga ang DPWH nakakuha og inana kadako nga project nga mobalor og 400 million. So kining pagkatukuro nato karon nga New Biliran Provincial Hospital nagkantidad og 400 million pero matod pa niya iyang giklaro nga kini multi-contract year allocation project, multi-year contract allocation project diin sa tuig 2021 karong tuiga adunay gigahin ang nasyonal nga paggamhanan og 150 ka milyon ka pesos. Og ingon man sa sunod nga tuig 2022 adunay igahin nga 250 milyones ka pesos din kini mong kabatanan og 400 milyones ka pesos. So dako kini kayo nga mga kalambuan nga muabot umudangat sa atong probinsya diin kini may kalambigitan sa paglambuon niya sa serbisyo sa panglawas sa atong mga kaigsunan nga mga Biliranon. So gisaysay usab ni Congressman Espina diha sa iyang mensahe nga ang panghitabo nganong nahimugso o nakuha kini nga proyekto. So gisaysay niya nga sa primerong aning lakang iyang gikahinabi ang kanhi speaker sa Congress si Speaker Alan Cayetano kung unsa nga proyekto kay gipangutana siya kung unsa nga proyekto ang gusto nimo nga mahimong ligasiya sa probinsya sa Biliran nga matod pa niya ospital diin matod po niya nga iya usang gikonsulta si Governor Espina kung unsa ang angayan nga proyekto nga angay himong ligasiya sa mga Biliranon. So mao to nga ilang kasabutan nga pagtukod sa bag-o nga Biliran Provincial Hospital. So mao to unya tungod kay sa mga political dynamism na hawa si Speaker Cayetano as Speaker sa House pero gihapon nagpadayon ang damgo og hinyap nga mahimugso kini nga programa nga proyekto.
So dugang pa ni Congressman Espina nga tungod sa paningkamot nga gusto gayod sa provincial nga pagamhanan nga matukod kini, nag-apply og loan ang provincial government sa kantidad nga 250 milyones apan tungod usab sa mga hangyo ngadto sa nasyonal nga pagamhanan kang Secretary Mike Villar o kang Presidente Rodrigo Roa Duterte nahitabo nga nagahinan o gani ang Department of Budget and Management naggahinagayod og pundo 400 milyones ka pesos diini nga proyekto. So mao kadto nga ang nahitabo nga ang kini nga 250 milyones ato lang klarohon nga alang unta sa Biliran Provincial Hospital sa bag-o pagagamiton usab o ihapak gyapon kini alang sa dugang nga development og pamamalit og mga bag-o nga ekipo dianing matukod unya nga Biliran Provincial Hospital. So mao ni ang siguro ang moderno o pinakamoderno o pinakadako nga hospital nga motindog dinhi sa Eastern Visayas region. So mas dako pa daw ni sa AVRMC kini nga hospital. So mao kini nga dako na tong garbo sa atong mga isig kabiliranon nga aduna na kitay bag-o og moderno nga Biliran Provincial Hospital nga naa mahamutang sa Barangay Larsabal. So usab pa usab unyang hapon alauna ipahigayon usab ang groundbreaking kini dako usab kayo nga kalambuan alang sa pagkabot sa atong edukasyon, di kalidad ng edukasyon sa atong Biliran Province State University. Tungod kay ipahigayon usab ang groundbreaking sa graduate school o administration building sa Biliran Province State University. So mao kini nga atong masinati nga ning buo gyud ang grasya tungod kay ning ulan. Ning ulan din kini nagpakita nga ang mga grasya nag-uwan usab dinhi sa probinsya sa Biliran tungod ani nga mga proyekto. Ug gani niadtong usa ka adlaw Marso 9 nagahinan usab og daghan nga grasya ang atong mga grupo o mga asosasyon sa mga mag-uma tungod kay may 15 ka mga four-wheel tractors o 16 ka rice reapers. Kini nga rice reapers mao ni ang moderno nga pagbari sa atong mga kahumayan. So dako kayo ikatabang kini kay kini nasubay sa rice tarification law nga gi-author mismo ni Senator Cynthia Villar aron matabangan o ma-increase ang productivity sa atong mga rice farmers. So gani adunay mga haka-haka nga maka-imbis makatabang dako kini og epekto pero karon atong nakita tungod usa lang kini ang paghatag og mga farm machineries, usa lang kini sa mga components diana nga rice tarification law, diin kini usab gihatag pinaagi sa PhilMec. PhilMec mao kini usa ka buhatan nga ubos sa Department of Agriculture. Din kini sila ang nag-distribute diani nga mga bag-o o moderno nga mga farm machineries alang sa atong paglambo sa atong mga kita o produksyon sa humay sa atong mga mag-uuma dinhi sa probinsya sa Biliran. Lipay kaayo ang atong mga mag-uuma Farmers Association dinhi sa probinsya sa Biliran diin may 15 o 16 ka mga Farmers Association ang nahatagan diini. Ug usab kagahapong adlaw dako usab kaayo nga hitabo diin gilunsad ang COVID-19 vaccination program sa atong probinsya. So kagahapon nakita nato nga mismo ang atong Chief of Hospital nga si Dr. Joyce Pla Kaniha nagpa-turok yun sa Sinovac vaccine. Ug ingon man atong ipasabot ug mapargarbuhon natong ipasabot nga si Dr. Nathaniel Borromeo ang unang na turukan sa Sinovac vaccine kagahapong adlaw. So karong adlaw atong mga bisita ang atong mga taga-provincial health office. Diin kini sila mao ang maghisgot kung unsa ang mga kalambuan bahin sa COVID-19 vaccination program sa atong probinsya. So ato pang gipaabot-abot tungod kay ano na pa isa sila tambungan dito nga mga importante.
So atong ipasabot sa publiko nga may ada nay usa ka gatos ka doses sa Sinovac vaccine ang miabot kagahapong adlaw ug karon nagpadayon ang pagpangturok ini nga mga bakuna or sa Sinovac diha sa atong mga empleyado o atong mga healthcare workers sa Biliran Provincial Hospital. Sa umaabot usab nga Biyernes, silang ilang gibana-bana nga aduna say maabot nga 215 ka doses sa AstraZeneca vaccines nga alang gyapon sa atong mga healthcare workers sa Biliran Provincial Hospital. Nganong mangutana ta ngano kaha nga giuna man ang mga healthcare workers sa atong Biliran Provincial Hospital? Tungod kay sila man ang naa sa frontline health services. Diin ang atong mga pasyente, diin sila mao'y nag-atiman, diin sila mao'y nag-amuma sa atong mga kaigsunang biliranon nga nahidangat sa atong Biliran Provincial Hospital, mao kana nga sila ang priority. So atong masayuran nga ang mga healthcare providers, healthcare workers both in public and government facilities, mao kana sila ang anaa sa nag-una o priority A. Grupo sa priority A nga mo'y unahon sa pagturok di aning COVID-19 vaccine aron makabot na to or mapanalipdan ang atong kaigsuonan nga mutakod kining virus sa COVID-19. So karong taud-taud atong moabot ng atong mga bisita, ato sang ihisgot nga kining paningkamot karon sa atong nasyonal nga paggamhanan o sa atong og tinambayungan sa atong lokal nga paggamhanan kini aron makabot nato ang 70% nga herd immunity aron nga mapanilipdan ang atong mga kaigsuonang Pilipino gikan sa pagtakboy o matakboyan niini nga COVID-19 virus. So bisan pa sa kalisod sa panahon na ningkamot ang atong kagamhanan nga kahatagan og bakuna ang atong mga kaigsuonang Pilipino. So miabot na gyud ang usa sa atong bisita karon, si Dr. Joyce Pla kaniha ang hepe sa Biliran Provincial Hospital nga kagahapon. Lingaw kayo nga nagpabakuna gani mismo si Biliran Governor Rogelio J. Espina ang miturok sa Sinovac vaccine ngadto kang Doktora Pla. So gikan pa po ni si Doktora dito kay mitambong po ni siya sa groundbreaking ceremony sa Biliran Provincial Hospital sa pagatukoron nga bag-o nga Biliran Provincial Hospital. So gani bisan sa kadaghan kayo sa mga kalihukan naggahin gyapon si Doktora Pla og higayon nga mapaambit ngadto sa atong mga kaigsuonan ang updates bahin sa atong COVID-19 vaccination program sa atong probinsya. So ato sang pahuway-huwayon og kadali si Doktora kay gikan pa gini siya dito sa groundbreaking ceremony sa Site Development Project sa New Biliran Provincial Hospital. Ato po di ay ipahibaw nga karong adlaw bisan pa sa unta mag-day off ang usa ka tawo pero kay tungod kay ang trabahoon anaaman left and right bisan og birthday karon ni Doktora Pla ani gyapon siya nagatubang ni ining atong mga trabahoon. Mitambong sa groundbreaking o karon ani sa atong paghisgot-hisgot sa COVID-19 vaccination program sa provincial government sa Biliran. So una ta mangadto sa atong mga pangutana ato sang i-greet di ay si Doktora og happy birthday. Pila na edad nato na? 50. 50. Ala, gold na di ay o golden. Thank you. Oo. So ato sang pangayuan si Doktora sa iyang opening statement usa ta magsugod sa atong Q&A. Ang ako lang maingon regarding sa vaccination against sa COVID-19 disease, kani siya mura ni atong hope nga ma-free ta sa kaning onslaught ani nga virus which causes the COVID-19 disease. Mura ni nakita nato karon nga pwede makapaundang sa pandemya. We know everyone nga unsa ang naging epekto sa atong kinabuhi
sa atong ekonomiya, not only in the Philippines but all over the world. So, ang kani karon nga vaccine gihatagan ta og alokasyon sa national government. Gitagaan tag chance nga maka-avail ta ani nga vaccine. So giawhag na ko tanan nga please atong i-grab ang opportunity nga para maka-avail ta ani nga bakuna against sa COVID-19 disease. So atong nahibawan kagahapon Rano gani nakita nato sa diha sa atong mga social media accounts nga nagpaturok si Doktora Joyce Placaniha ug mismo si Biliran Governor ang nagturok sa Sinovac vaccine. So siguro pwede nato pangayuan og mensahe si o sa iyang experience sa dihang nagpaturok siya sa Sinovac vaccine kagahapon adlaw. Okay, so ang ako nadawat nga brand sa anti-COVID vaccine, ang Sinovac, kay mo may first nga gihatag sa national government, kunya natagaan man og allocation ang Eastern Visayas, then the Region 8 naman, iyang gidistribute priority ang mga hospital personnels because we are considered nga mo'y pinaka high risk. Kay kada adlaw gaatubang manggod sa Kagaw. So, unsay akong nagibatsyag, akong gibati after natusukan. So, ang ako lang maingon, para sa ako, safe talaga ang vaccine kay wala ko'y nabati nga sakit. In fact, nani, nag-observe ko, pagkatog, pagmata na ko, walay pain sa akong bukton. I don't have any headache, any fever, nga mo man ay mga common signs and symptoms after pagbakuna. Then I also called up ang gahapon, ang 23 ka mga empleyado gahapon nga naka-avail gahapon sa bakuna. So far, walay nag-manifest sa ila sa common signs and symptoms. So maayo Rano ang atong experience wala gyud mga ingon nga mga dinagko nga mga side effects ang nahitabo nga diasan mga nagpabakuna nga 23 kabok nga mga healthcare workers sa atong Biliran Provincial Hospital. So far wala, and they're very happy pagtunghan nila karong buntag nga even small pain or manifestation of headache, wala gud talaga sila na manifest. So unsa may atong mga damang gyud mga pangutana nga unsa ba kuno ang kining mga unsa man ang mga klase sa sakit sa tawo nga dili pwede mabakunahan dianing COVID vaccine. Ang kaning particular nga bakuna nga nahatag sa ato, ang Sinovac, ang iyang studies is good for 18 years old ngadto sa 59 years old. So ang pwede lang matagaan ani ang katong nag-edad og 18 ngadto sa 59. Pero yung mo kagool kay ang katong 60 and up na po'y klase nga bakuna pwede sa ila. Og puon sa tong mga sakita ang dili pwede tagaan. Usara gyud sa tanan nga sakit. Usara ang contraindication pagturok ani nga bakuna. Ang kadto lang allergy sa vaccine component. Kadto lang dunay allergy sa vaccine. Og unsa to'y nakabutang sa iya nga mga components. Mora gyud to siya. Ang dili pwede turukan. Ang katong may mga history of allergies sa laxative, may history of allergies sa mga additives nga gibutang ana nga vaccine. Anyway, pananlitan wala ta kahibaw og unsa allergy ba ta o dili. So pwede ta na maturukan, but sa first dose nato kung mo manifesta og severe allergy, dili na taturukan sa second dose. Kay kini nga Sinovac isa sad duha ka doses ang ihatag sa imo. May data primer dose, may data ang booster dose. Ang booster dose will be given to the recipient after 4 weeks or 28 days. So na po yung utana labi na sa mga senior citizens, concerned sila kayo nga di ba 59 murag di na sila. Pero adunay grupo diyan so part sila sa priority A ang mga senior citizens. So unsa man ang mga ibutang nato unsa man nga mga sakit nga nakaroon nga gipamati sa atong mga senior citizens nga makaingon ta nga
pwede ba or dili nga sila magpabakuna? Okay. For our senior citizens, may man gihapon usa ka klase nga brand sa bakuna nga pwede sa ila. Available na sad ang AstraZeneca sa Pilipinas. So ang AstraZeneca mao to ang pwede sa mga senior kay ang sa studies 18 years old and up. So out of 60 beyond 60 pwede mabakunahan. So the usual questions kasi og unsa moingon ang pasyente, doon naman ko'y high blood, pwede ko mabakunahan. Yes, pwede mabakunahan. Doon ako'y diabetes, pwede ko mabakunahan. Doon ako'y sakit sa kasing-kasing, pwede ko mabakunahan. Pwede mabakunahan. But let's see to it nga during sa schedule sa pagbakuna, sa adlaw sa pagbakuna, nga ang kana nga mga comorbidities, kana nga mga sakit nato is controlled. But pasabot, kung doon na tayo high blood, dapat ang atong dugo sa day, sa atong schedule, sa pagbakuna, is within normal or near normal. Kung diabetic taas man atong sugar. So sa day sa atong schedule sa pagbakuna, dapat ang atong result sa sugar, the level of our sugar is within normal or near normal. Okay. Sa katupong moingon nga na-diagnose man ko og cancer, na-diagnose ko og ganing mga makamaratay nga sakit. Let's say, aside sa cancer, ang katong, dini kasi sa biliran na atay mga daghang na operahan na breast, tapos na-diagnose og breast CA. Ang kadto sila, pangayuan to sila og clearance from their doctor. Ang katong nag-undergo og chemotherapy. Ang katong naay mga autoimmune diseases like systemic lupus erythematosus. Example sa autoimmune. Mangayo sa og clearance sa ilang doktor. Like for example, we have one employee sa hospital nga nag-undergo siya chemo, breast CA. So gitagaan na siya clearance sa iyang doktor and she can be given whatever brand. So naka-schedule na siya today for the vaccination. So katong giingon nimo Dok nga kung Sinovac ang imong first dose, Sinovac usab ang imong second dose. Yes, kung ang imong primer dose is Sinovac nga brand, dapat ang imo pong second dose or the booster dose is same brand, Sinovac. But don't you worry kay we are being assured man by the DOH nga once nahatagan ka ana nga brand Sinovac, you already have the allocation. May allocation na sa imo for the second dose. So, dili pwede natagaan kag Sinovac sa first, lain na po nga brand ang ihatag sa imo. In fact, the second dose is already available. But they will not give it to us, dili nila i-release because we don't have the capacity to store the vaccine. Kay bawta sa vaccine, kinahanglan ang iyang environment, iyang temperature must be controlled. Ug unsa lang nakabutang dito, let's say 2 to 8 degrees centigrade, dapat ma-maintain na siya nga temperature within that range kay mo taas nga nina or mumubuog maayo, makakos na siya spoilage to the vaccine. Nga pwede maguba na ang vaccine, dili na mahatag sa recipient. Dili na pwede ibakuna. Considered na siya nga spoiled. So sayang kayo no. So tinuod pa ng kanang pagdaha sa vaccine gikan sa Tacloban nga reda, dili pa na siya maka-apekto ng gidala nga bakuna? Kanang iyang pag-travel? Ang pag-travel, kung in terms sa temperature, ang kanang mga box nga sudlan sa vaccine, doon ay mga thermometer. So, ang sila Ma'am Vanessa man ang mukuha dito, ang PHO, they see to it nga ang kanang kabugnaw sa box within the recommended temperature agad. The range. 2 to 8 good na siya. Ilan ang i-monitor every now and then. Every now, naamantay, ang katong sa 100, naibanan pala man o as of to this time may nata 55. So naala na nahabilin nga 40. Ang kanang 40 naano sa suot karon sa box, naka-monitor na iyang temperature nga dapat mo stay good siya, ma-maintain good sa 2 to 8 degrees centigrade. So daghang kayong salamat Dokno sa pagpahigayon nimo sa atong imbitasyon nga makapahayag ka sa imong experience kagahapon o sa uban pa nga mga mahingdanong impormasyon nga angay mahibaw-an sa atong mga kaigsoonang biliranon. Pwede na ko basahon. Sige, Dok. Unsa to nga mga sakit
ang kinahanglan og clearance sa ilang doktor before sila matagaan sa vaccine. Ang katong mga pasyente nga diagnose sila og autoimmune diseases, ang katong diagnose with HIV, ang katong na-diagnose with cancer or any malignancies, bisag asa nga part sa lawas and who undergo chemotherapy, ang katong nag-underwent og transplantation like renal transplant, liver transplant, ang katong nag-undergo steroid treatment or medications, katong let's say, unsa nga example, Drenix, mga Medrol, ang kanang mga steroid medications na gi-maintain sa ila. Okay. Ang katong mga bedridden, usually naana naman ni sa atong mga senior now, ang may mga terminal illnesses, ang katong gi-prognosticate na, giingnan na sa doktor nga, dili na mo magdugay. Okay, gi-prognosticate na nga, posible kanina lang nga oras, kanina lang nga time ang pwede niya pwede siya buhi. So ang kanin siya nga mga cases, pwede sila bakunahan but we need clearance from their attending physician. So wala gyud dili pwede turukan ang katurag yung dunay allergy. Bisan og duna kay allergy, we will look for another brand of vaccine nga pwede mahatag sa imo. So, in speaking of allergy di po ko so ito kaya na para ba nang kanang magpa-injection ta og magpa-injection ta niya nagtestingan bitaw ta Yes, skin test. Oo, skin test mo magkaya po na siya kung tahay mamula dili ka pwede. Ang vaccine dili, Dili. wala yung skin test. Wala di ay. Pagkuha gyud sa history gyud talaga. I-extract gyud ang history sa magpa-vaccine kung doon na ba siya history nga mag-allergy siya sa food, sa medisina, mga tol, may history ba siya nga nakuyapan siya pan-ingestion na nga particular food, may history ba siya nga nandapa ka or kanang nagdupang-dupang, Dupang-dupang. o any sense of allergy. Anyway, ang bisan og allergy ka sa shrimp, sa crab, you can still be given the vaccine. Pero after sa pag-vaccinate sa imo, i-monitor ka. Dili ka paulion sa inyong balay for 1 hour. After 1 hour, kung walay kay gi-manifest, pwede ka paulion but you will be given the number. Kay if ever mo manifest ka nga tuan na ka sa inyong balay, makontak nimo, masabtan sa taga AEFI team, ang kanang nag-monitor sa mga adverse effect, makuha ka sa inyong balay. Anytime, you can call up the hospital and the number nga sa AFI team para masabtan og unsa ang imong gibati. Then, dili na ta mag-uol kay if ever usa sa biliranon nga nakadawat ani nga bakuna nagkamay ada adverse reaction. Kay di man gud na naton maiwasan kay everything nga atong i-ingest do na man gud na let's say side effects. Every medicine na atong i-ingest na gud na gitawag side effects. If ever ikaw ang matungnan, ikaw ang nag-manifest ana nga side effects, ma-hospital ka. Dili na ta mag-uol kay PhilHealth, doon na sila'y bago nga code ana. It's U12 point something ang ilang bagong ICD-10 code. So meaning the adverse effect secondary hospitalization secondary to adverse effect from vaccination is already compensable by PhilHealth. Oo. Dili na ka magbayad sa hospital. So gisiguro gud sa atong kagamhanan nga gikan sa pagbabakuna hangtod sa human sa pagbabakuna kung adunay mga adverse effect saguton gyud sa atong kagamhanan. So salamat kay Dra. So tungod kay birthday karon ni Doktora, golden anniversary ato siyang tagaan og tagaan nato siya og kanang pagkuan pa kay basig maghikay pa dito sa ila. Nya daghan pa mga bisita nga umaabot. So daghang kayong salamat Dok sa imong pagpatalingog sa atong programa bisan pa sa daghan kayo natong mga kalihukan. Aniya gihapon ang atong Chief of Hospital nagpatalingog sa atong imbitasyon. Daghang kayong salamat Dok. Thank you also for the greeting Oo. and thank you sa opportunity nga gihatag sa ako nga ma-share na ako akong experience sa pagbakuna. Sige Dok, salamat. Oo. Sige Dok, salamat Dok. Oo, sige. Lagi, penting na buka.
Musunod no sab ang atong bisita karon ang atong Health Education and Promotions Officer sa Biliran Provincial Health Office, si Sis Vanessa Veloso Ramirez. So si Sis Vanessa Veloso Ramirez mao ang usa-usab sa tinubdan sa atong mga impormasyon bahin ani nga padayon karon nga pagpamakuna sa atong provincial nga paggamhanan sa probinsya sa Biliran. So usa ta mangayo og usa ta mangutana sa iya ato sang pangayuan sa iyang opening statement. Okay, mayong buntag, bro, mayong buntag sa tanan nga naminaw nato karon. Medyo uwan-uwan ang panahon no, but good morning sa tanan, naminaw, nagtan-aw nato karon din sa PIA Kapihan. So ato sang pangayuan si Bro Edward sa iyang opening statement para makita po ni siya karon sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod atong programa. Okay, may buntag sa atong tigpaminaw ni atong programa karon ug dagdag mo nang pasalamat sa atong PIA sa among pag-imbita dinhi karon para mahatagan mig higayon aron makahatag og higayon nga makahatag impormasyon sa atong publiko bahin ni atong COVID-19 vaccination. So diretso ta og pangutana nga rin kang Sis Vanessa. Kinsa man ang mga tungod kay nagsugod na magyud ang papamakuna kagahapon adlaw. Kinsa man ang mga priority nga mga grupo dinhi sa probinsya sa Biliran o gani mao siguro na dito sa national nga angay mahatagan aning COVID-19 vaccine. Okay. Yes bro, no, actually ang kining pag-prioritization is nagikan good ni sa ato ang Department of Health tungod sa rekomendasyon pod sa World Health Organization. Naatay priority groups. So ang naa sa priority group A, ang pinaka-pirmiro or gisubdivide pag yun na sila. Ang pinaka-pirmiro ang atog yung mga frontline health workers. So apil na ni ani ang naa sa public o private nga mga health facilities, including ang atong mga naa sa barangay, ang atong mga BHWs and BHERTs. Pero sa ato pang na bantayan, di ba, nakakita manggod kita nga aduna paghihapon kitay limitasyon as to the supply sa bakuna. So bisan mauna ang atong prioritization nga priority ang tanan frontline health workers, dili man gyud dayon nato makater. For example sa atong probinsya sa Biliran, kagahapon ang among initial nga nakuha nga vaccine didto, COVID-19 vaccine is good for 100 doses pa lang. So tungod ni ana nag-sub-prioritization pagud kita nga unahon among the frontline health workers, unahon nato ang naagyod sa atong mga hospitals. Kay tungod kung kumbaga sa risgo naagud sa ilaha ang pinaka high risk. Mao na atong gusto makabuot nga matagaan nato og proteksyon ang mga health worker nato nga mas aduna gud ngadto sa frontline nga nagkinahanglan sa protection nga mahatag sa bakuna. So muna nga doon usa ang tanan nga need or meaning ang tanan nga atong mga health workers including ang uban nga mga staff maski dili health worker basta naa sa hospital nagtrabaho kay tungod health facility siya, hospital, mabakunahan sila og una and then after that mo proceed na ta sa next nga mga sub-prioritizations. Kung good thing kung kaluuyan mudaghan na ang supply, manghabot na ang mga bakuna nga gikan sa atong COVAX facility sa WHO o ang mga paliton or mga gipalit na sa atong national government, makahatag na ta og direkta nga rin sa ato sa public health na pod ang atong naa sa mga munisipyo, mga RHUs. But if limitado gihapon bro, magnaayang na pod tay sundon nga prioritization, unahon gud nato ang atong naa sa mga quarantine facilities nga nagman nga mga health workers o mga TTMF or kanang sa common nato nga pagsabot ang anang mga isolation facilities nga nakabutang ang atong mga nagpositive nga mga COVID nga mga tao. So unahon sad sila ang mga health workers nga naa dinha. And then, we will proceed sa mga RHU na, naa sa mga health centers. So, kumbaga bro, naay prioritization and then gihimay-himay pagod siya kung magdepende kung limitado gud ang vaccine nga mga bot. Kay kung nakabantay bitaw ta, medyo tagi-tagi siya, kay giuna gud tanan, like karon, sa pagkakaron, ang hospital gud ang gi-priority pa. No? So, but ang sa giingon ko na, murag,
kagahapon bitaw pag katong ceremonial launching bitaw nato murag kag kahilakon ka nga magkakita ka ba nga salamat nagsugod na gud ang atong kumbaga hope ba nga somehow basin sa pipila ka mga bulan or maybe next year makabalik na gud ta sa atong giasam-asam nga normal nga kinabuhi kung ato na gyud ning ma-achieve ang atong gitarget nga herd immunity. So at least karon nagsugod na ta, but I know everyone is excited na mabakunahan na. Kuan lang ta, steady lang ta, but the government man is naniguro nga matagaan ang tanan nga kailangan matagaan. So, dinay sa probinsya sa Biliran sis, base sa inyong nasagap nga mga lista o nagpadayon mapapanglista, mga pila ka mga Biliranon ang anaa sa Priority A? Naasa wait sa kalimot ko kuha. So, atong nabawaan nga, ang atong mga municipal health offices, ano sis, no? Mao ang nagpahigayon sa mga lista. So, aduna na sila yung mga gipanglista sa dinhi sa Priority A. So, pero atong mas mayo sila atong masabtan, pero matud pa ni Sis Vanessa, depende na sa umabot sa supply nga bakuna. So actually bro, nag-initial na, ongoing karon ang atong mga registration sa mga priority groups. Na ka-identify na nga sa tibuok probinsya sa Biliran, aduna kitay 4,681 nga naa sa Priority A1, frontline health workers. So, then musunod ni ana ang ato mga senior citizens. So, tanan no, ma-indigent or dili, basta naa ka sa 60 above, senior citizen ka, Priority A2 ka, number 2. 17,330 na sila. And then, sunod ni ana ang atong mga indigent population. So, kuan sila, nakakuha mi og data nga naatay mga 33,445 ka households nga mga indigent. So, kung i-project na nato sila bro, base sa computation nga gihatag sa DOH, naa sa more than 133,000 ang atong mga indigent. And then, ang atong uniform personnel, kay apil pud sila sa Priority A, naa sa 489 kabuok. No? Apil na din ha ang PNP, BFP o Coast Guard. So, mo na sila ang naa sa Priority A nga gisiguro sa gobyerno nga second quarter matagaan na. Actually ang goal nga ni adto di ba during the press sa press briefing sa national is nga ang health worker, meaning ang A1 unta is by March gyud unta tanan. So munay atong gipaningkamutan kita sa province, kami sa Provincial Health Office kung unsa ang mga kabaguhan nga mga inputs or information nga ihatag gikan sa DOH og naay mga dinalian nga allocation amo gyud dayon ng paningkamutan nga makuha dayon para mahatag gyud dayon sa target nato nga mga eligible groups. In fact, ugma naka-schedule na sad mi nga mukuha sa AstraZeneca na sad nga allocation sa para gihapon sa hospital. Kay ang atong hospital 315 gud sila tanan nga empleyado, tanan-tanan na siya. So ang initial kagahapon nga nakuha namo nga Sinovac nga 100 mo na to among nakuha, and then AstraZeneca na ang sunod nga vaccine nga moabot nga 215. Para makumpleto na, nag-ingon man to si Doktora Kaneha nga once maabot na ang vaccine tomorrow noon, pagkahapon dayon sugdan na sad ang pagpamakuna sa remaining mga empleyado nga wala pa mabakunahi para ma-ensure na dayon nga by next month April mamakuna na sa second dose, aron April protektado na gud ang atong mga health workers sa hospital. Ari na sa kang Bro Edward kay ato pong siguro tagaan og impormasyon ang atong mga kaigsunan kung unsa man ang mga steps sa nga sundon diha sa atong pagpamakuna sa COVID-19 vaccine. Okay, bro. Sa atong usual na based sa DOH guidelines ang atong floor plan sa atong pagbabakuna, aduna kita registration area.
gikan sa registration area nakaset up po dihang waiting area katong labi na kung magtaas ang pila with naka-practice gihapon natong minimum public health protocols. Ang social distancing, ang mask ug ang face shield, then ang distansya sa isang metro. While waiting sa registration, mo ato sila sa counseling ang counseling area, ang step 2 nga procedure. Sa counseling area dinhi hatagan og impormasyon ang katong mga vaccine recipient, at the same time hatagan sila dinhi og consent kung karauton ba nila ang medisina o ang bakuna. Pagkahuman na ng counseling area, mobalhin na po sila sa step 3, mao kini ang atong screening area. Dinhi pag-finalize sa atong mga doktor, ang atong mga physician, pag-assess o physical assessment para masabtan kung aduna bay mga comorbidities o mga laing gipaminaw sama ng mga allergy. Kunya human mohatag og authorization or mahatag og go signal ang atong physician nga pwede mo dawat og bakuna ang kaning recipient. Pag human na ning step 3 mo ato sa step 4 ang vaccination area na god. So ang vaccination area naka-follow gyapon ang ilang standard minimum public standard protocol. Kung diin na IPP ang atong mga health personnel nga maghatag sa bakuna. So pag human sa step 4 nga mobalhin sila ngadto sa step 5 ang post-vaccination monitoring. Kung diin giobserbahan na nga itong mga nabakunahan sulod sa 30 minutos ngadto sa usa ka oras para masabtan or monitor kung aduna bay mga adverse reactions. Ug dinhi ato usa gihap natong gin-monitor ang kaning atong mga allergy or anaphylactic reactions. Especially ang katong mga nabalitaan sa mga TV nga may high blood or uban pa nga mga adverse effects of following immunization. So, dito sa post-monitoring area, dili ang kahadlukan or kabalakan kaya doon naghihapon nato mga kumpleto nga team para mag-assess or mag-monitor sa atong mga vaccine recipient. So, di yun day ingon bro nga diretso daghan pa yung mga steps o proseso ang atong sundon usa tagin magpabakuna. So, ibutang nato nalista ka tapos pag abot sa adlaw sa imong pagbakuna na dito pa ka sa registration, murag nagduha-duha ka or ning taas ang imong blood pressure. So unsa man ang buhaton bro aron nga mabakunahan siya tungod kay migsaka man ang iyang blood pressure dian ang adlaw. Yes bro, may nga pangutana bro no ang para sa atong publiko kung kanang panahon nga schedule na gud sa pagbakuna, kung diin aduna kay gipaminaw, gikan sa registration area hantod moabot kadto sa step 3 ang atong triage or screening area kung diin aduna tay mga doktor nga mag-screening. Kung pananglit na ka-experience o kanang elevated blood pressure o pagtaas sa ilang alta presyon, hatagan sila mga pila ka minuto para mo ubos ang ilang BP, or kung aduna ba yung management nga pag-ihatag para lang maubos iyang blood pressure or uban nga iyang ipaminaw. Hantod nga maabot ang panahon nga mga minuto nga pwede siya bakunahan. Pero kung pananglit mo bawi siya nga dili gyud sa modayon pagpabakunaan ang adlaw, dili ko na ingon nga dili na siya bakunahan. I-schedule na po sa lain nga adlaw. Kung diin pwede na siya mabakunahan. So, mangutana ta kang sis kay aduna may mga hungihong no nga di ko dian ang bakuna, dili ko anang sa COVID vaccine kay mo nang mga daghang istorya nga mga negatibo. Unsa man gyud ang atong gusto nga ipaabot sis atong mga kaigsuonan nga katong nagduha-duha pa ba nga magbabakuna diyan ang COVID-19 vaccine? So, actually, expected or dawat na namo nga naagyud na nga mga concerns no na nga mga pagduha-duha, and it is valid no. Amo nang girespeto ang kana nga mga paghunahuna sa mga katawhan, but gusto lang nako siguro ipaabot bro nga ang kining atong mga bakuna ning agi ni siya sa strikto nga proseso or gitawag nato og strict evaluation sa ato ang Philippine FDA. So kini nga mga bakuna nga gipanghatag sa atoa is gitagaan ni siya og emergency use authorization sa atong Philippine FDA, mao nga makasigurado kita nga luwas kini siya, safe and
epektibo kini siya. Usap pa ni ana, ang akong ikadugang is kung naamang ganing after ka mabakunahan, dili man kaingon nga pasagdan ka na lang kay kanang giagig gusto na to ma-achieve ang herd immunity, okay na ka kay nabakunahan na. No, naa gihapon tay mga sistema nga in place, gipahiluna para nga ang tanan nga mga mabakunahan ato gihapong ma-monitor permanente for anything, any unusual or unsa man nga ilahang mga concerns or pamation after sila mabakunahan. So, kini siya nagpasabot lang nga ang atong gobyerno o ang atong health sector seryoso good nga sa aning atong pagpamakuna batok sa COVID-19 og seryoso pud ta nga gusto nato siguroon ang kanang kaluwasan sa atong mga katawhan nga modawat sa bakuna. So, mao lang na siya and pila na katuig, 40 years na sa Pilipinas ang vaccination program, no? Na besides lang sa COVID, but 40 years na ta nga nagbinakuna and vaccines have been proven worldwide to save lives gyud. Makahatag jud siya kaluwasan, it is the best prevention ang pagbakuna. So kung gusto ta nga maprotektaran ang atong kaugalingon, ang atong pamilya o ang atong komunidad, importante gud ang pagbakuna. Dili nato ni maundang ang pandemic kung dili ta magpabakuna. So daghang kayong salamat Sis No sa paghatag nato og seguridad sa atong mga tao, sa mga kaigsunan nga murag nagduduha pa nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine. So karong takna ato sang ikauban ang atong Provincial Health Officer si Doc Edgar T. Veloso. So Doc, good morning. Good morning, Pig. Oh, good morning. Doc. Sunan bahin sa atong mga programa sa COVID-19 vaccination program din sa atong probinsya. So Doc, unsa man ang atong mga kalambuan kay murag may meeting nga pahigayon og maang provincial IETF. So mas maayo siguro nga atong una-unahan ang atong pagpahibaw atong publiko tungod kay matud pa nimo adunay nay QR code nga ipalusad o ipahigayon ang atong provincial nga pangagamanan. Good morning sa tanan. Tomorrow, natay meeting ugma, including you, na kini sa atong PIATF, no? This is with regards to Mabati, the use of QR code. Mabati. Okay, for the purpose of contact tracing, etc. And also information ko ano siya, relevant sa atong pag-open sa atong borders, no? Now, ang kaning usap pa nga itakol ugma atong agenda is kanang revision sa atong EO with regards to the draft na na-approve na sa kuan. Actually, forward na kang governor ang kaning sanggunian na ordinance, sanggunian panlalawigan na ordinansa, which penalizes all violations sa atong protocol. And this will be discussed og makauban ang mga members sa atong PIETF, including the mayor. And also, ang importante kaning atong QR codes as well as kanang magpa-register sa kaning atong giingon nga SPAS, DOST. So it will be discussed tomorrow in detail para ni sa atong safety gihapon din sa probinsya. So kini ba nga ispas Doc mo ba ni ang mupuli na unya sa atong mga travel pass nga ato ipakita diha sa atong border o diha sa atong mga business establishments? Yes, oo. True, importante ni siya kay tanang probinsya nag-i-adapt na ni siya. Yes, din sa region kita na lang pa magpa-register ani. So, actually the survey okay man ang mga business sector, may nambol man sila ani. So, we will try to tackle this tomorrow. Ug mas buntag. So, posible pa Doc nga doon na pa'y ipalusad usab nga bag-o nga EO bahin di ani or kagahapon magong adlaw nakatambong pud may sa pagkatong sangguniang panlawigan dito gani si Bro Edward bahin aning gitakol lagi nga ordinansa nga murag magpataw og penalidad sa atong mga kaigsuonan o sa atong mga barangay officials, mga municipal officials nga dili mapatuman aning minimum public health standards. Gani ipresentar po siguro ni ugma para ma-unify og kanang EO.
correct. Oo, tinuod. Kinamon po yung uban god nga dili sila gusto sa kantaas kay nga penal provision ba sa atong ordinansa. Oo. Kung mahimo lang unta ano gamay or maybe consider siguro kanang first offense or second offense na mag-seminar usa nga na usa na penalize siguro kaning naibayan, no? Oo. So makuha na to atong consensus ugma kung naa ang atong mga local chief executives. Okay, dako gyud ang ilang papel ani Doc sa pagpatuman aning mga sa minimum public health standards kay tungod lagi kay gani si Governor Spina mura siya og medyo may kakuan ba sa mga uban nga mga local government officials tungod kay dili sila magpatuman. Nya kana ganing sa mga barangay daw di na mag face mask ang ubang mga tao. So may gini siya nga pitad o lakang aron nga mas mapakusog nato or mas hatagan na to ngipon ang implementasyon ani nga minimum public health standards. Hilabi na karon nga nag-open na ta sa atong borders. At the same time, atong laging gibantayan kaning dila makasud unta sa ato kaning bag-o nga mga strain. COVID, which is more transmissible and medyo masama. No? Matakdan ka. So kani ato gihapon ni i-consider ugma including lagi kana atong i-adapt unta kanang safe pass kaning QR coding, no? For the purposes ni siya sa contact tracing. So daghang kang salamat Doc sa pagpaambit sa imong higayon no tungod kay medyo naglapas na ta og usa ka minuto. So mga na lang mi sa imong short parting statement. Okay, kung ano man ganyan sa atong staff diha, ang importansya niya itong vaccination program na unta makabalik na sa atong normal nga panginabuhi. Again, among iawhak ang tanan na mo-obey sa atong pagbakuna. Okay, this is the only way nga makabalik na sa atong normal. Okay, Doc, daghang kang salamat sa imong pagpatalingog sa atong imbitasyon. Okay, thank you. Ato na sad pangayuan og very short statement ang atong bisita sa nga si Ma'am Van og si Sir Edward. Okay, so sa tanan nga naminaw no, bahin sa atong pagbakuna naa na gyud ang atong bakuna, ang atong pinakahuwat no. So naa na ang atong hope nga sa umaabot is mabalik na gud ta or dili man sa normal but sa near normal nga sitwasyon ani nga pandemya. Magtinabangay lang ta ang gobyerno naning kamot nga tanan matagaan ani nga bakuna aron ma-achieve nato ang herd immunity. Ang ato na amo na lang hangyo sa inyo ang inyong kooperasyon, ang inyong pagsabot og kooperasyon nga magtinabangay ta aron at least ma-achieve nato ang atong dinatinguha nga 70% herd immunity. Thank you. Bro, daghang salamat bro sa uguturo sa pag-imbita din sa atong sa mga din sa imong programa. So sa atong publiko nga naminaw karon ani nga atong programa, among gihangyo kung aduna may mga pangutana or mga issues or concern bahin ani nga atong COVID vaccination, pwede ninyo maduol ang atong municipal health office or ang inyong mga personal doctor or pwede po mo mutawag sa atong hotline number sa provincial health office ang 500-9918. So daghang kang salamat kang Doc Joyce Kaniha, kang Dr. Edgar Veloso, ang atong provincial health officer. Daghang salamat usab kang Sis Vanessa o kang Bro Edward sa ilang pagpatalingog bisan pa sa daghan natong mga trabahon. Ang programa sa gobyerno dili siya magwalang puson kung dili ta magkooperar. Unya sa paghatag usab sa tukma og insaktong impormasyon bahin sa mga programa, adto lang ta mukuha sa mga insakto o mga insakto nga mga ahensya o tinubdan diani nga mga impormasyon sama sa Department of Health kay kini sila ang mas nakahibaw kung unsa man ang migawas diha sa social media nga nagkalaing-laing impormasyon nga usahay maglibog na tag tinuod ba og dili. So akong sugyot adto lang ta mukuha sa tukma nga impormasyon sa
ahensya nga mao'y adunay expertise din Daghang salamat ug maayong udto kanatong tanan. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. He is the President of Philippine Society of Traditional and Alternative Medicine Incorporated, lifetime member of Philippine College for Advancement in